Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Tanong nila, tol, kumusta ka na dyan? Sabi ko, eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Tanong nila, tol, kumusta ka na dyan? Sabi ko, eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Kinakamusta niyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero magkaayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ang ilamang. Kaibigan ko malikot, tinuring na kapatid. Kinalimutan, inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihit ang taong nagturo sa'yo. Nagtumanag sa dilim, kasama mo ng matagal. Nagawa mong kagatin, ganun ang ahas pag gutom. Kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtsatsaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano sinubukan nyo pa rin. Tol, kumusta ka na dyan? Sabi ko, eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Tol, kumusta ka na dyan? Sabi ko, eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Kinakamusta niyo ako? Eto ayos lang naman. Ganun pa rin yung katawan, bulsa lang ang nagkalaman. Salamat nga pala sa mga tropang di nang iwan. Yung panahon na ang mundo gusto ko nang iwanan. Natatawa na lang sa tuwing naaalala dati. Nakinig sa bawal na gamot, hindi kay Willie Garte. Hindi itatanggi na nalulung ang importante. Hindi nagpakulong at tinulungan ang sarili. Kahit medyo may trauma, tuloy sa pag-abante. Walang diploma, tanging bitbit lamang ay diskarte. Sumaya, guminhawa, tapos biglang may kirot. Yung puso ko nakaramdam ulit ng lungkot at puot. Umiyak at nasaktan dahil ako ay nawalan ng mga tunay na kaibigan. Dahil sa mga walang awa kong makapaslang mga taong bayaran. Ang ustisya na saan para sa napagkamalan. Tol, kumusta ka na dyan? Sabi ko, eto, ayos lang naman sa mga naniniwala. Ako lang tayo dyan sa mga hindi naman wala akong pakialam. Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello po mga ka-Airsoft, I'm back. Mga ka-Airsoft, sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages, pati sa ating YouTube channel. Hello sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop. Hello, hello, hello. Good evening sa lahat. Good evening sa ating mga ka-Airsoft na from abroad, nagtatrabaho. Lucas, penging soft drinks. Nagtatrabaho sa abroad, no? Lahat ng ating mga OFW, lahat ng katulad dito, yung may-ari ngayon nito, no? Pangalan ng may-ari ng rifle? Edwin Santos. Hindi. Ay, ano? Iba yun. Yung nandyan sa caption. Katulad dito ngayon, no? Itong rifle na to is pahabol. Actually, kakapaship lang namin ng mga item kanina, no? 15 parcel. Mark Buenaventura ng Angeles, Pampanga. Sir Mark Buenaventura, Angeles, Pampanga. Bali, sa ngayon ay nasa abroad pa siya, no? Kumbaga, pauwi pa lang siya. Uuwi siya 2 days from now. Okay? Ngayon, napapahabol siya ng piece ng rifle na ipangre-regalo niya sa panganay niyang anak. Napakasaya ng mga ganyan tagpo, di ba? Napakasaya nung hindi mo inaasahan, bibigyan ka ng rifle, bibigyan ka ng pistol, no? At saka shoutout ko na rin, Sir Arturo Gebiosa. Arian. Ay, V. Ay, R. Geryosa, no? Ang unit niya, Shadow 2, Urban Gray, na yung limited edition natin ng Shadow, no?
Taga ano to? Taga Fabia, Pandak, Fabia, Iloilo. Yun, napakaganda, di ba? Alam niyo naman. Kumbaga, ano, no? Nagkalat ng two-tone ngayon, no? Napapansin nyo, two-tone to, two-tone din to. Oh. Ano ba to? Import tank marine, Micro CQB. Napakaganda. Alam nyo, natutuwa lang ako, no? Kasi yung mga ka-airsoft natin, na-appreciate na nila ngayon yung mga quality item, no? Yung mga quality airsoft, no? Natutuwa rin ako sa market ng Big Man, no? Kasi bakit? Kahit maraming haters, no? Kahit maraming haters na tumutuligsa sa Big Man dahil siguro hindi nila mapantayan, kahit maraming haters na tumutuligsa sa Big Man, talagang tinatangkilik pa rin tayo, no? Dahil sa pagiging totoo natin. Okay? Sa pagiging totoo, sa pagsasabi ng totoo, kaya tinatangkilik nila tayo. Nasa na mga year-end bonus natin? Ayun na, napakita ko. Ayun, no? Kaya mga airsoft, maraming salamat po sa inyo, no? Makakaasa po kayo na mas lalong pa ang pagbubutihin ng Big Man Hobby Shop yung ating mga trabaho. Remind ko lang ha, maglalaro ako sa Boss Ironman, okay? Ngayon, maglalaro ako sa Luzon. Kasi ang Boss Ironman ngayon, Luzon and Mindanao. Ako maglalaro ako sa Luzon. Okay? Lahat ng checkpoint na dadaanan ko, mamimigay ako ng isang airsoft. Okay? Mamimigay ako ng isang airsoft bawat isang checkpoint. So kung meron siyam na checkpoint, siyam na airsoft yung mabibigyan ko ng airsoft. Okay? Pistol lang muna mga ka-airsoft, no? Kasi mahirap dalhin yung syempre nakamotor ako eh. Boss Ironman Motorcycle Challenge eh. Mamimigay ako ngayon, mamimigay ako doon sa mga taong nakakakilala, no? Yung mag-a-approach sa akin, okay? Ngayon, kung ano yung gagawin, kasi nakamotor ako, syempre, aabangan niyo yung motor ko, di ba? Yun ang challenge doon, di ba? Yun ang challenge doon. Aabangan nyo yung motor ko. Kaya kailangan kabisado nyo yung motor ko. Okay? Yung motor ko, okay, mahahagip, para may idea kayo kung ano yung motor ko, mahahagip ng mga videos natin, no? Yung mga videos na pinopost natin daily, mahahagip, no? Actually, nakapost na nga yata sa kung di ako nagkakamali, nakapost na sa Big Man. Sa Good Vibes yata. Sa Good Vibes. Hindi. Kasi di ba, yung sa shipping kanina, nag-video ka sa garahe. Nahagip dun yung motor. Yan. Kaya, yun, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung gagamitin ko motor, malalaman nyo, makikilala nyo ako, di ba? Kasi, syempre, di ba, tatak ng Big Man is dilaw. Dilaw ang Big Man eh. So, ang gagamitin ko motor, dilaw. Okay? Dilaw or orange, mga ganon. Medyo ganon. Yung suot ko, halos malapit sa dilaw. Di ba? At, yung iniinom ko, dilaw. Ano ba? Timing lang na timing. Coincidence. Yun, lamig. Wala na naman akong boses. Okay, no? Kaya yung mga ka-airsoft, no? Kaya maging mapagmatsyag kayo, siyempre. Siyempre, may challenge din, di ba? Yung una mag-a-approach sa akin, dun sa bawat checkpoint. Halimbawa, nagkaroon ng checkpoint, Sanchez Mira, Cagayan. Di ba? O kaya, first checkpoint, Rosario, La Union, San Fernando, La Union, di ba? Ano na kayo doon? Kumbaga, abang na kayo. Pag nakita niyo si Big Man, sigaw niyo lang, Big Man! Yung unang mag-approach sa akin, may airsoft. Okay Yan, pangako ko yan, no? Actually, last year ko pa dapat ginawa yan, kaya lang, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon last year eh. Pero this year, 2024, gagawin natin yan. Okay? Mga airsoft, review and unbox tayo. Hindi ko na gano'ng papatagalin
By the way, no, ito na yung mga ipapamigay natin na year-end bonus. Yan. Okay? Para sa mga ano to, para sa mga taong nakaagapay natin, ayan, mga nakaagapay natin sa Big Man Hobby Shop, no? Yan, yan. Dami yan, ha? Yan. Yan. Ayan, mga daming sobre. Ayan yung mga taong, para sa mga taong tumulong sa atin na nakaagapay natin this year sa Big Man Hobby Shop, no? Yan yung year-end performance bonus, okay? Yan, ipapamigay ko to dun sa mga taong tumulong, nakaagapay natin sa pang-araw-araw ng Big Man Hobby Shop. Siyempre, sa mga tauhan natin, sa mga taga-reply natin, sa editor natin, sa model natin, sa substitute ni Big Man, sino yun? Si Shane. Sa taga-ayos ng mga booking ng Big Man, sino yun? Si Ma'am Sally. Sa pag-aayos ng audio, ng video ko, sino yun? Si Lucas, ayan, no? Alam niyo naman, kumikilos tayo bilang isang pamilya, di ba? Lahat merong naka-designate ang trabaho, no? Kaya yan, lahat yan, editor natin, sa model natin, sa tagalinis ng kuko ni Ma'am Sally, sa tutor ni Lucas, lahat meron, no? Ayan, yan, nandito yun. Okay, no? Sayang, wala na yung Tagalaba, no? Sayang. Maagang sumuko, eh. Tinopak yung Tagalaba ni Ma'am Sally, eh. Oo, yung taga-dilig, taga-bali ng bonsai ko, eh. Yan. Anyway, ayun, yan, para sa mga, natin, no? Mga kababayan natin. Okay? Ngayon, mga airsoft, Diamond Aspire na muna tayo. Unahin ko na muna yung pistol, okay? Ano istorya nito ni sir? Nagpa-ship? Ano pa? Wala ma-share? Wala. Okay. Matagal na ba nag-i-inquire? Hindi naman. Bago lang. Okay. Sabagay, ito si Sir Arturo Geriosa ay taga Iloilo. Okay? Ang request niya is the shadow. Shadow gray ba agad ang gusto niya? Blue. Blue. Then? Ay, hindi. Yun nga, gray. Gray talaga first choice niya. Okay, no? Sa mga nagtatanong, hindi always available ang Shadow Urban Gray, no? Ito yung limited edition ng Shadow, no? Maliban dun sa bukod dito, marami limited edition ng Shadow, eh. Pero yung pinaka standard na edition ng Shadow is yung black and blue grip. Yun yung pinaka-original. Yun yung pinaka-common. Isa din sa pinakamatikas yun, syempre. Ngayon, tatanungin nyo ko, anong pinagkaiba niyan ng gray doon sa original na sinasabi mong black, maliban sa kulay? Okay? Wala silang pinagkaiba, parehas na parehas sila, mga ka-airsoft. Pati laman loob nila, parehas, pati grip nila, pati hammer nila, kulay lang talaga ang pinagkaiba. It's just that limited edition to. Kumbaga, hindi pa laging meron ito. May mga susunod pa rito, which is color red, color green, and color blue. Okay? Meron pa nga palang kulay orange, color orange. Okay? Yan. Basta color orange na ganito, no? Ngayon, paano ba sabihin to? Itong unit na to is, masasabi natin na talagang isa sa mga pinakagusto. Okay? Ng mga naglalaro ng airsoft, especially doon sa mga maseselan. Bakit maseselan, Big Man? Paanong maselan? Maseselan in terms of pagiging accurate ng unit. Okay? Kasi may mga unit na, sige, pumuputok, pero hindi siya ganun ka-accurate. Ang Shadow, ibahin nyo. Okay? Ang Shadow, likas na talaga sa kanya na precise siya, eh. Talagang ang ganda niyan tumama, diretso, no? Nasa gumagamit na lang kung hindi ka pa makakatama, pero sa totoo lang, napaka user friendly, no? Talagang kahit hindi ka biyasang-biyasa,
pag itong hawak mo, ang dali mong tumama. Ewan ko ba, no? Ako lang, isa lang ang paliwanag ko kung bakit ganun to eh. Okay? Dahil napaka-balanse niya. Okay? Tatapatin ko na kayo, no? Hindi tulad ng caliber 45, ang weight ng caliber 45 is nasa unahan. Kaya ang caliber 45, yumuyo ko eh. 'Di ba? Yumuyo ko. Ang Glock, ang weight ng Glock is nasa center as well as the shadow. Okay? Yan. Ang weight nila is nasa center. Kaya ang mangyayari, pag mga recoil yan, pak, konti lang. Kasi nasa center na eh. Pag ang mga caliber 45 na nakatungo, ang recoil niya, gumaganon yan. Humahampas pababa, di ba? Kasi nga, ang weight ng mga 1911 ng mga caliber 45 is nasa harap. Kaya mga ka-airsoft, no, kailangan alam nyo rin yung magiging compatible sa handling nyo. Hindi ko mo paborito ng isa is magiging compatible na siya sa'yo. Ay, nasa na yung scope nito? Penny. Okay, no? Hindi porket halimbawa ako, sinabi ko na paborito ko to. Actually, paborito ko talaga ang shadow. Pero, wala na ba doon? Red. Red na yung lahat na nasa baba? Doon, Ma'am Sally, yung nasa baba dyan. Red lahat yan. Parang ang dami namang red yan. Wala naman tayong ganyan karaming red. Tulungan mo si Mama. Red lot. Red lot. Red. Ayan na. Red. Okay. Red. Talagang red, no? Sige, tan. Pengi ako ng tan. Yan. Sige. Okay, yun. Basta importante sa isang airsoft is good no. Grabe yan, no? Yan. Importante sa isang airsoft palagi is yung magiging compatible siya doon sa grip mo, sa kamay mo. Okay? Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa iyo. Kaya wag mong tatanungin kung Big Man, ano yung magandang airsoft? O, di ba? Mahihirapan ka dun sa isasagot ko, mahihirapan din ako dun sa isasagot ko sa iyo. Kasi lahat ng airsoft maganda base sa pangailangan, base sa handling na kailangan ng kamay mo. Okay, no? Pa-shoutout, Kim Jong Kwan. So, makapag-ipon ako, bibili rin ako. Alan Villaris, good evening, boss. Hello, good evening, sir. No? Okay, shoutout from Davao, Roromeo po Abanid. Okay, no? Pogi ako, Esmele, Sulibia, baka naman. Anong baka naman? Wala pong baka naman dito, meron po kalabaw. Merry Christmas, boss, Roderick Paredes, no? Okay, shoutout from Norfolk, Virginia, USA. Okay. Sayang, taga-USA ka pa naman, tapos baka-baka naman ka. Tandaan mo, yung piso namin, 50 pesos ang katumbas dyan. Tapos nagbabaka-baka naman ka sa amin, di ba? Tandaan mo, yung isang beses mong pagtatrabaho dyan, yung isang araw mong pagtatrabaho dyan, equivalent ng 50 beses ng pagtatrabaho namin sa Pilipinas. No? Kaya medyo mahiya ka naman, nagbabaka-baka naman ka, mahiya ka dun sa tao na Pilipino na nag-iipon para makabili ng airsoft, di ba? Huwag yung baka naman, no? Pogi ako, Esmele, no? Pangit yan, pangit na panuntunan yan. Sayang, taga-Amerika ka pa naman, no? USA, di ba? Tapos, nagbabaka-baka naman ka, di ba? Okay, hanggang tingin na lang talaga, pangarap ko talaga magka-airsoft, sabi ni Roble. Wag naman ganun, Francis Roble, no? Ipon ka lang, boss. Lagi positive lang, no? Kasi ganito yan eh. Pag sinabi mo sa sarili mo na magsisumikap ako para makapagtapos ako para balang araw, makakapagnegosyo ko, makakaahon ako sa hirap.
pag sinabi mo yon, pag yon ibinaon mo sa utak mo, mangyayari yun. Di ba? Proven yan. Maraming mga nagmula sa ihirap, pero umasenso, di ba? Proven yan. Manny Villar, nagmula sa hirap yan, pero umasenso. Manny Pacquiao, di ba? Tindero lang dati ng pandesal, pero mas mayaman pa sa kung sinong politiko natin, di ba? Ngayon, kung ikaw, sasabihin mo hanggang pangarap pa na lang, hanggang tingin ka na lang, hanggang doon ka na nga lang talaga, di ba? Pag sinabi mo na magtatapos ako, mag-graduate din ako, mag-graduate ka talaga, di ba? Pero pag sinabi mo, ang hirap naman ng pag nag-aaralan, baka hindi na ako makakapagtapos. Hindi ka talaga makakapagtapos. Di ba? Ganun lang yan, no? Kaya wag niyo sasabihin yung yung hanggang pangarap na lang. Kung hanggang pangarap na lang, problema mo yon, no? Problema mo yon. Kaya be positive palagi, no? Wag niyo sasabihin yung hanggang tingin na lang, malamang hanggang tingin ka na nga lang, 'di ba? Kasi ayaw mo magsumikap, ayaw mo mag-ipon, 'di ba? Ganun yan, ha? Shoutout from Nueva Ecija, Brian Cruz Falcone. Hello po, no? Sana makaride ako bike nyo, boss. Maka-throttle man lang. Maka-bomba. Bomba. Okay, no? Merry Christmas, Idol Big Man, sabi ni Shajid. Okay, no? Okay, Seperino, Tanahura, Barangan. Shoutout, boss. Sir Big Man. Hello, shoutout po, no? Shajid, shoutout Idol from Nara, Palawan. Hello, Sir Shajid, no? Okay, magandang gabi, Idol Big Man. Magandang gabi. Boss Big Man, overtime po. Marlon C. Babaw. Hello, Sir Marlon. Hello, Sir... Grabe, ang hirap basahin ng baliktad na pangalan, Kamwa. Henry Kamwa, no? Okay, anyway, no, shoutout from Karkar, Cebu, Glenn Manigos, La Piña. Okay, no? Nag-aabang po ako sa darating na Shadow Green, sabi ni Angelo Sanchez. Kung nag-aabang ka doon sa Shadow Green, ngayon pa lang mag-ipon-ipon ka na. Ngayon pa lang, mag-ipon-ipon ka na. Hindi biro ang presyo nun. Okay, ha? Hindi ang presyo nun, malayo sa 10K, malayo sa 15K, malayo sa 20K. Okay? Kaya, ngayon pa lang, mag-ipon-ipon ka na. Suggest ko lang. Para pag dumating yung unit na yon, isa ka sa unang makakabil. Bakit? Darating yon, ilang piraso lang. Maniwala kayo sa akin. Hindi lahat ng may gusto, makakabili. Yung may mga pera na nga hindi sila makabili nun. May pambili na yun, ha? Tayo pang mga salat lang. Tayo pang mga sakto-sakto lang, di ba? Kaya ako, payo ko sa iyo, Mr. Sanchez, Angelo Sanchez, ngayon pa lang, mag-ipon ka na. Okay, no? Lods, pwede bumili kahit malayo? Pwede. Meron po tayong shipping. Actually, ito, Bulacan kami. Ito, going to Iloilo. Pero nakabili siya. Di ba? Bulacan kami. Ito, going to Pampanga. Pero nakabili siya. Di ba? Walang imposible basta may pambili. Okay, no? Lods, ito. Good evening, Big Man. Sabi ni Jose Rivera. Magandang gabi, Big Man. Menjun Evora Pacheco. Ganda talaga ng tank marine rifle, the best, James Laurenciana. Okay, no? Meron po kay HPA, yes, meron, no? Depende sa budget mo. Jonathan Bartolome, 60K above, HPA, okay? Watching from Pangasinan, Malasiki, Jefferson Labargan, okay, no? Okay, Ruel Tosino, hello, sir, good evening. Good evening, Big Man, from Antique. Gray na lang po if meron pa, sir. Bigla naging gray. Ano nangyari? Akala ko pa green. Anyway, parehas naman G yun Gray. Green. Okay, no? Sad to say, ang gray natin, paubos na. Okay? Dumating yung gray, 150 pieces. 150 pieces din yung black. Okay? Ngayon, ang hawak natin na gray, kung di ako nagkakamali,
nasa 25 pieces. Ang hawak natin na black is nasa 35 pieces. Okay? Ngayon, ang shadow natin, nasa 60 pieces na lang yata kung di ako nagkakamali. Okay? Biruin mo, 150, so 300. Dumating lang yan 2 weeks ago. O, di ba? Yun, paubos na. Sana lang umabot ka, para mapagbigyan ko yung gusto mong gray, okay? Okay, okay. Big man, shoutout kaya. Shoutout po kaya Sir Joel ng Mexico, Pampanga. Balbas Noy. Hello, shoutout sa'yo, sir, no? Anong pinakamurang pistol mo, boss? Actually, wala akong pinakamura, no? Kasi wala naman ako China. Hindi ako nagkikater ng China ng mga disposable. Kung ikaw yung tipo ng player or nag-airsoft na naghahanap ka ng mura, hanap ka na lang sa iba, no? Kasi wala ako nung unit na mapapamura ka, no? Ang mga unit ko, mag-e-enjoy ka. Ganun ang unit dito sa Big Man, no? Dito sa Big Man, ang mga unit quality. Okay? Quality ang unit dito. Wala rito yung tipong unit na gawang Lunes Sierra Martes. Kung naghahanap kayo ng mga unit na 4,000, 5,000, 6,000, hanap kayo sa iba. Tapos doon na lang kayo makipag-away pag nasira, no? Kasi ayaw ko mag-aaway tayo eh. Ayaw ko magkakagalit tayo eh. Sigurado pag bumili ka ng unit na ganon, isusumpa mo yung binilan mo eh. Kasi binentahan ka ng walang kwenta. Ngayon, kaya ka nakabili ng walang kwenta kasi yun ang hinahanap mo, yung walang kwenta. Hinahanap mo yung pinakamura, di ba? Ngayon, bakit ba naging mura yung isang item? Kaya naging mura yan kasi low quality. Ngayon, pag low quality, expected mo na gawang Lunes Sirang Martes. Walang low quality na unit na tumatagal. Walang low quality unit na na kayang tumayo sa mga Taiwan unit at saka sa mga US, sa mga matitinding unit. Okay? Lahat ng low quality unit, masaya lang siya yung unang araw. Yung pangalawang araw, lumalabas na yung sira. Okay? Yun, diretsyan lang ha, mga airsoft ha. Kung balat sibuyas ka, huwag ka rito sa atin. Huwag ka rito sa amin, no? Lahat ng viewers dito, lahat ng nanonood dito, sanay sa diretsyan salita. Tandaan mo, si Big Man, hindi magsasalita ng kasinungalingan. Di bali na yung maanghang at mapaklang katotohanan. Wag lang yung mapanlinlang at matamis na kasinungalingan. Okay? Dito sa Big Man, malayo yung kasinungalingan, malayo yung budol, malayo yung bulahan. Dito sa Big Man, yung totoo ang maririnig mo. Okay. Lods. Okay. Idol, pa-shout out. Po, Archie Espanyola. No, ayun, okay. Okay, watching here from, ano to? Angola, Africa, Boss Big Man, Anthony Hineso. Grabe, ang layo naman. Grabe, ang layo, no? Grabe, no? Sino to? ORD, JNR? Magandang klase bayang 606. 606. Tawag mo rito 606? Okay. Kung 606 ang tawag mo rito, katas ka ng mga walang utak na seller, no? Ang bawat unit merong code. Hindi mo tatawagin ang bawat unit merong pangalan. Hindi mo tatawagin yung unit ng code. Okay? Tawagin mo yung unit sa pangalan. Kami rito sa Big Man, never kami tumawag ng unit sa code. Okay? Ang bawat unit may pangalan. Ikaw, kung tatawagin kita ng 1, 2, 3, 4. Payag ka? Tatawagin kita sa code. Ikaw, Alan Villaris. Tatanungin kita, Alan Villaris. Payag ka, tatawagin kita. Ang code mo is 98765. Payag ka, Alan Villaris. Tatawagin kita sa code. Hindi.
may pangalan tayo eh, di ba? Tatawagin ko si Alan Villaris bilang Alan. O, di ba? O, ganun yun ha. Kung ikaw, nagbabase ka dun sa code, eh, isama mo yung seller mong bobo. Isama mo yung seller mong tanga. Di ba? Kami kasi hindi kami rito nagbabase sa code eh. Nagbabase kami dun sa pangalan talaga ng unit. Okay? Kasi, kung magbabase ka sa code, itong 95 viewers ko ngayon, ano bang malay nila sa 606? Di ba? Eh, pero pag sinabi mong M4A1 Carbine, Tank Marine, alam nila, yun pala yun, yung nilalive ni Big Man, mukhang tangke, yung Flash Rider. O, di ba? Alan Villaris, no, sabi niya. Carlos Freeman, pa-shoutout. Carlos, papayag ka ba tatawagin kita sa code 5678? Carlos, sagot lang. Carlos Freeman, papayag ka ba tatawagin kita code 5678? Yan, di ba? Ayan. Pa-shoutout, idol, watching from Oman. Cooper, Castor, papayag ka ba tatawagin kita 4567? Code? Hindi, di ba? Newbie lang, shoutout po. Of course, not sir. Sabi ni Carlos Freeman, hindi dapat tinatawag sa code. Ang tumatawag lang ng code, yung mga seller na walang utak, no? Yung mga seller na walang isip, yung mga seller na abnoy, yung mga seller na bugok, yung mga seller na tanga. Bigla lang sumalta sa mundo ng airsoft ni hindi nila alam yung tawag dun sa airsoft. Kaya, code. Di ba? Yon, ayan yun. Hindi mo dapat tawagin sa code yung isang item. Tawagin mo siya sa pangalan niya para matutunan din ng mga viewers. Yan. Palibasa ngayon lang lumutang yan eh. Sugo yan eh, basher yan eh. Basher yan tao na yan eh, yung Wandre Junior na yan. Sana ba yun? No? Maganda ba yung 606 na yan? Woo! Katas yan ng mga seller na ugok, na walang alam. Arthur, gandang gabi, sabi ni Arthur. Boss, pwede ba ako magpadala paayos ng rifle? Wala na ako mapadalhan. Hindi maayos. Anthony Robles. So far sa amin, Sir Anthony Robles, no, lahat ng rifle na dinala, na ipinadala, for this December, out of 100 rifle na ipina-repair sa amin, isa lang ang hindi namin na-repair. Yung walang pyesa. Ipapakita ko sa inyo. Okay, no? Ayan. Out of 100 rifle for the month of December, ipina-repair sa amin ng mga ka-airsoft na hindi naman sa amin bumili. Ang isa lang ang hindi na-repair. Itong unit lang na to. Hindi siya na-repair kasi walang pyesa. Bakit siya walang pyesa? Kasi, papakita ko sa inyo ha. Bakit walang pyesa? Kasi, pakibasa na lang. Bakit walang pyesa? Kasi, kita ba? Gusto ko makita nila. Pakibasa, kung bakit siya walang pyesa? Kasi,
Kita nyo ba? Ayan. Yan ang dahilan kung bakit siya hindi na-repair. Kasi ano, sagot mga ka-Hilltop, kung nababasa nyo. Ayan, tama. Kasi made in China. Okay, no? Kaya yung mga naghahanap dyan ng low quality, mag-isip-isip na kayo, okay? Mag-isip-isip na kayo kasi sayang, oh. Ni pagkakahuyan, hindi man pwede. Diba? 100 rifle ang pinadala rito sa amin, no, for repair. Ito lang ang hindi na-repair, oh. Ito lang. Kasi, made in China. Okay, no? Yan, ha? Ngayon, tignan natin kung ano magagawa natin. Kaya naman kitang tulungan. Kaya kitang tulungan, no? Sino ba yon? Pangalan nun? Anthony Robles. Siguro mas maganda, sir, mag-PM mo sa amin yung unit mo. Don't worry, sir. Kaya kitang tulungan, no? Isang big man sa mga kilala pagdating sa pagre-repair, no? Nasa big man ang isa sa mga pinakamatikas na gunsmith. Okay? Nandito sa big man ang isa sa pinakamalupit na gunsmith. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing malupit, pinakamalupit, no? Sinasabi ko isa sa mga pinakamalupit. Ibig sabihin, marami kasing malulupit. Pero isa sa mga pinakamalupit na gunsmith, ang gunsmith ng big man. PM mo sa amin yung unit mo, malay mo matulungan kita, no? Malay mo matulungan kita, makapagtanim ako ng napakagandang pundasyon para mabuksan yung pintuan ko sa'yo at pintuan mo sa akin, sa big man, no? Okay. Stair of. May pyesa ka, sir? Depende sa steer og mo, anong brand ba yan? No? Depende sa steer og mo, anong brand yan, let me know. Kung high-end brand, baka meron, baka may makuha tayo. Pero kung China brand, goodbye. Okay? Yan, sir, paki-PM, China made. Yan, nakita nila, China made, no? Boss, magkano po yung nasa lamesa mo? Sir, mag-PM po kayo para malaman nyo, no? Boss watching from Leyte. Okay, guys, dire-diretso muna tayo. Napakaganda nitong i-test fire natin mamaya. Hinabol ko to, stage 1 upgrade, nagpalit ako ng spring. So far, malakas siya, no? Para sa napakaliit na ganitong rifle, napalakas natin siya. Samahan nyo ako. Hindi ko alam yung eksaktong FPS nito pero alamin natin mamaya, okay? So, this is the Shisei Shadow unit. Is Arturo Guerriosa, no? Of Fabia Iloilo, okay? This is the Shadow Urban Gray. Release the magazine by pressing here, then silicone. Always use silicone. Huwag gagamit ng WD-40, okay? WD-40 is hindi ginawa para sa airsoft natin. Ang WD-40 is ginawa yan para paluwagin yung kinakalawang na bisagra, paluwagin yung kinakalawang na bakal. Okay? Hindi kinakalawang to, hindi kailangan paluwagin to. Okay? Ang kailangan nito, i-lubricate. Reggie Marquisa, marami kaming M4. Nakikita mo naman siguro sa likod ko. Nakikita mo rin sa harapan ko. Okay? Anong gagawin mo para malaman mo? Mag-PM ka. Okay? Hindi ko pwede ipakita rito. Hindi ko pwede ipakita sa live lahat ng M4 na meron ako. Pag pinakita ko, baka alas 2 na madaling araw, nagla-live pa ako. Okay? Meron akong binablog na topic na dapat kong i-live. Hindi para asikasuhin kita. Okay? Kung gusto mo makita yung mga M4 namin, mag-PM ka. Okay. Press the valve. Sir Arturo, sana nanonood ka. Press the valve, then spray tayo ng oil. After that, spray rin natin dito sa ilalim. Okay, no? Kung kayo nasanay kayo ng binobola ng mga seller,
Dito sa Big Man, hindi kayo bobolahin. Dito sa Big Man, hindi kayo susuyuin para bumili kayo. Uy, sige na, bili ka na, bagay sa yan. Hindi ka namin gaganunin dito. Dito sa Big Man, sasabihin namin yung katotohanan. Okay? Ngayon, kung ikaw nasanay ka ng bine-baby, doon ka na lang sa kanila. Dito hindi ka kasi bebabyhin eh. Dito tuturuan ka ng tama, tuturuan ka ng totoo. No? Okay? So, this is the unit. Kasalang po natin. Ilock natin ito manually. Then, spray po tayo doon sa nozzle. Sa Shadow 2, wala ka ng ibang i-sprayan dyan. Nozzle lang. Okay? Nozzle lang. Kung sa Glock, may ini-sprayan pa sa taas. Sa 2011, may ini-sprayan pa sa slide stopper. Sa Shadow 2, isa lang. Yung nozzle lang. After that, release. Then rest. Ang Shadow 2, kumpara mo sa 1911, sa 2011, may hammer. Ay, may beaver. Okay? Ang Shadow 2, walang beaver. Okay? Ang Shadow 2, kumpara mo sa 1911, sa 2011, may hammer. Ang Shadow 2, may hammer din. Okay? Ngayon, lagay tayo, no, ng gas. Ang Shadow 2, pwede siya sa lahat ng klase ng gas. Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at saka pwede siya sa CO2. Bahala ka na lang kung anong gusto mong piliin. Malakas siya using 12 kg, mas malakas siya using 14 kg, halimaw siya using CO2. Okay? Ngayon, lagay tayo ng 12 kg. Upside down, sakto mo lang, then diretso, then press down. 1, 2, 3, 4 seconds. Okay na yun. Ngayon, lagay tayo ng bala. Sa paglalagay ng bala, this is the reloader, kung tawagin reloader. Hatakin lang po, pababa ang spring. Put your right thumb here. Then, all the way, dito mo isushoot yung bala. Hindi rito ha. Ang dami kong namimit na ka-airsoft, hindi naturuan ng maayos nung binilan. Nagsushoot sila dito. Dapat dito po. Pump lang po. Okay. Dali, bawasan ko yung bala, mga ka-airsoft. Tingnan nyo, napuno ko kasi. Napuno ko, ano siya. Kaya binabawasan ko yung bala. Ayan. Okay, yan. Ganyan na proper orientation ha. Walang bungi. Lagay ko yung ibang bala. Sayang eh. Okay, walang bungi. Maximum rounds is 27 pero ang allowed lamang is 20 to 23 para hindi naman po masira yung spring natin. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire, no? Firing, ah. Dali. Mga ka-airsoft, no? Yung tamang pagkasa ng airsoft is yung normal lang na pagkasa. Hawakan nyo rito sa grip, ayan, grip yan, no? Hawakan nyo, then hatak, then bitaw. Huwag nyo nang gagayahin yung ginagawa kong pagkasa na ganon. Okay, huwag nyo gagayahin kasi merong isang ka-airsoft na sugat dito. Nasugat siya rito. Okay, nasugat siya kasi ginaya niya yung pagkasa kong ganon. Yung mabilis. Yung pagkasa ko kasi na ganon, kabisado ko na kung saan ko papatamain yung kamay ko. Ang nangyari kasi sa kanya, pagkasa niya, naipit yung kamay niya dito. Naipit dito. Naipasok niya yung daliri niya. So, sugat siya, no? Then, hiwa pa yung dito niya. Mali yun. Huwag niyong gagayahin yun, no? Ang proper, gayahin nyo lang kung saan yung normal. Di ba, nakikita nyo ako kung magkasa ako minsan. Kung magkasa ako, halimbawa sa mga Glock, sa mga 2011, dito. Okay, yan. Ganon. Or, pwede rin naman, ganon. Okay, di ba? Ngayon, meron kasi akong ugali na pagkasa, nasanay kasi ako sa tunay, pasok, kasa. Ready to fire. Alam ko kung saan ko papatamain, alam ko yung posisyon ng kamay ko. Okay? Ngayon, kung saan kayo gamay, yun ang gamitin yung pagkasa. Kasi, huwag nyo nang gayahin yung iba nyo na nakikita na hindi naman kayo gamay kasi pwede kayo mapahamak, no? Pwede kayo mapahamak.
Boss, matagala na ako nakapalo sa inyo, willing to buy talaga sa unit ng nasa harap nyo. Rodman, Pascual, kung matagal ka nang nakapollow at willing kang to buy, ano bang dapat mong gawin? Mag-PM ka, wag sa comment, di ba? Matagal mo nang gusto ng Burger King. Paano ka magkakaroon ng Burger King? Pupunta ka sa Burger King, mag-o-order ka sa cashier. Di ba? Hindi ka, kung gusto mo ng Burger King, hindi ka tatayo sa harap ng Burger King at magsisisigaw ka, gusto ko ng Whopper! Gusto ko ng 4 cheese Whopper! Hindi ka magagaganon, di ba? Papasok ka sa Burger King, o-order ka doon sa cashier. Di ba? Yun ang proper. Ngayon gusto mo ng airsoft, hindi ka magko-comment. Sinasabi mo ba, matagal ka ng follower. Kung matagal ka ng follower, alam mo na dapat mag-PPM ka. Okay? Sana, magtatapos na yung taon, sir. Wala ka pang airsoft. Magtatapos na yung taon, hindi mo pa alam yung tama. Okay, no? Sir, patingin na, okay. Magandang, magkano emperor niyo. Okay, Scarlight. Hindi ko alam ito Scarlight. Danmon, no? Okay, yan, ha? Okay, firing tayo. Sa pag-firing, lagi kong pinapaalala, posture is very important. Okay? Yung pagtayo mo, yung balikat mo, yung braso mo, huwag kang magpa-firing ng ganito. Huwag kang magpa-firing ng ganyan. Huwag ka rin magpa-firing ng ganito. Okay? Huwag. Ang tamang pagpa-firing, kung kanan ka, left, step forward. Okay? Kung kaliwete ka, right, step forward. Bakit? Bakit kailangan naka-step forward? Kaliwete ko. Ganito yung tsura niyan. Kung kaliwete ka, naka-step forward to, para ano? Para makuha mo yung balanse. Oh? Diba? Ganon. Huwag yung kanan ka, nakaganyan ka, kanan. Mali yun. No? Kung kanan ka, kanan ang malakas sa'yo, okay, kanan, firing. Naka-step forward, yung kaliwa mo. Okay? Kung kaliwete ka, naka-step forward, yung kanan mo. Okay, yan ha, mahalaga yan. Tapos, isa pa, huwag ka magpa-firing ng ganyan. Okay, huwag ka magpa-firing ng ganon. Huwag. Ang proper ng pagpa-firing, hanggat maaari, the gun is ka-level nito. Okay? Hanggat maaari, stretch your arm. Bakit? Kasi, i-practice mo yung proper. Para paghawak mo na, kaya ka nga nag-airsoft eh. Bakit? Kasi, sa ngayon, hindi ka pa makahawak ng live. Hindi ka pa capable. Para pag dumating yung panahon na hawak mo na is yung tunay, alam mo yung proper. Diba? Dapat dun sa foundation pa lang ng pag-aaral mo, ng paghahawak ng baril, alam mo na yung proper. Pag hindi mo alam yung proper, hanggang sa humawak ka ng tunay, hindi mo na malalaman yon. Matigas na ang ulo mo, matigas na ang bungo mo. Kung ano yung nakasanayan mo, yun na ang gagawin mo. Kaya ang tama dyan, sa simula pa lang, aralin mo na yung tama. Okay? Firing! Okay, firing! Oh, diba? Open slide. Okay. May bumara pa yata. Okay, firing tayo, firing. Kasa, ready to fire. Firing! Sarap ng shadow. Grabe. Nakakatawa. Release the magazine, then release the slide. Release the magazine, then release the slide. Ulit. Release the okay. Release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Common mistake na ginagawa ng mga ka-airsoft, nire-release agad nila yung slide.
Okay? Pag nirelease mo yung slide, ang tendency, ano mangyayari? Puputok pa yung unit mo. Ang proper way, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Yun ang proper. Huwag nyo pong kakalimutan yun. Okay. Unit ni Sir Arturo Geriosa of Deca Homes, Pandak, Fabia, Iloilo. Ito na po. Ready na for packing. Then, papaship na po natin. Okay? Next unit. Test fire na rin, boss, nasa harap na rifle. Hintay ka lang, Mark Dave de Guzman, no? Pag nasa harapan ko, ite-test fire ko talaga dahil ide-demo ko dahil merong may-ari. Okay? Hintay lang, relax ka lang, ha? Okay, magkano po pa gangsta position po, boss? Dunmon, hindi uso rito yung gangsta-gangsta. Yung gangsta rito sa Pilipinas, pinapatay. No? Hindi uso rito yung gangsta-gangsta. Kung gangsta-gangsta ka, hindi ka dapat humawak ng barel, no? Tandaan mo, yung barel para sa taong may matinong pag-iisip. Kung gangsta-gangsta ka, hindi ka dapat humawak ng barel at hindi mo dapat iduluhin yung mga gangsta-gangsta, no? Walang kagaguhan yon. Kagaguhan yon, yung hahawak ka ng barel, nakaganyan, puputok ka, nakaganyan. Kagaguhan yan. Ha? Hindi ginogoyo ka lang. Sa pelikula mo lang makikita yung gumaganyan. Okay? Walang humahawak ng baril na gumaganyan na nagpa-firing. Dito, wala akong oras para gangsta-gangsta, yung kagaguhan na gangsta-gangsta na yan. Ngayon, kung gangsta-gangsta ka, baka nasa mali kang page, no? Dito, totohanan lang. Walang gangsta-gangsta rito, ha? Kung may gangsta, papuntahin mo rito. Tuturuan ko ng leksyon. No? Tuturuan ko kung paano humawak ng totoong baril. Tuturuan ko kung paano pumutok. Hindi yung gangsta-gangsta mode. Okay. This is the Emperor A1 carbine, M4 tank marine. Okay? Hindi katulad nung kanina na nagmamagaling, nagbabanggit ng code. Hello? Mag-isip ka. Code. Katas ng taong walang utak yung code. Diba? May pangalan to. Bakit tatawagin 606? Diba? Katas ng walang utak yun. May pangalan to. Yan, katulad si Carlos Freeman. Tinanong ko kanina, papayag ka ba tatawagin kita? 1, 2, 3, 4, 5? Tatawagin kita sa code mo? Okay, kahit birth date mo halimbawa, 0425-87. Payag ka? Ibig sabihin, April 25, 1987. Payag ka? Tatawagin kita sa birth date mo? Sa code? Walang ganon. Kawawa. Hindi ako makapag-PM sa inyo. On board ako ngayon. Dito ako sa New York. Shoutout na rin, boss. On board siya. So, OFW to malamang. Ganito na lang, sir. Pag ready ka na, saka ka mag-PM sa amin. Pag nakauwi ka na, I will be glad to meet you. Nasaan ka man, parte ng Luzon, pwede kitang puntahan, okay? Taya na lang natin yan. Anong taya? Mukhang dumadami yung pasaway mo, big man. Okay lang yun, Jesse Rivera. Talagang maraming pasaway. Yung iba tatahi-tahimik lang. Pero minsan babanat, di ba? Yung iba nagtatago lang dyan. Kasi hindi mo talaga kayang i-please lahat, no? Kaya nga minsan magugulat kayo, no? Magpo-post ako ng kataas-taas na kilay. Magpo-post kami ng isang post na talagang talagang tataas ang kilay mo. Okay? From there, that is our way of screening kung sino yung may matinong pag-uisip sa walang kwentang mag-isip. Okay? Anong gagawin natin? Pag kataas-taas ang kilay yung post, i-review natin yung comment niya. Pag balasubas yung comment, block.
No? Hindi natin kailangan yung toxic. Napakaiksi ng buhay ng tao para problemahin natin yung mga toxic na tao. Di ba? Okay mga airsoft, ulitin ko, this is the M4A1 Tank Marine. Okay? Huwag niyong tatawagin ng code kasi magmumukha kayong bobo. Di ba? Huwag kayong gagaya doon sa mga tao na tumatawag ng code 302, 308, 606. Bugok! Tatawagin mong code, may pangalan to. Ha? Ikaw ba? Tatawagin kitang code 12345. Papayag ka? Mag-isip ka naman. Grabe. Ako yata ang kauna-unahang shop, no? Na tumatawag ng pangalan ng unit sa pangalan talaga niya. Hindi sa code. 302, 308, 606, ano pa? 1234, 789, 1098, 1512. Walang ganun. Walang utak kasi tong iba eh. Katas ng katas ng Google, 'di ba? Ay nako. Anyway, okay, this is the M4 two colors available for this unit. This is a M4 Tank Marine M4A1 carbine na rifle. Okay? Yan. Kung makikita nyo, kaya siya sinabing M4A1 Tank Marine. Bakit siya tinawag na Marine? Ginagamit to ng mga Marine, ng mga sundalo. Okay? Bakit siya tinawag na tank? Sino ba gumagamit ng tank? Gumagamit ba ng tank ang mga Navy? Gumagamit ba ng tank ang mga Air Force? Diba? Ang gumagamit ng tank, mga Marine. Kaya, M4 Tank Marine. Ayan. Kita mo? Hoy! Ikaw na nagsi-606. Alam mo ba yung pinaliwanag ko? Ayan, oh. Ngayon, hindi ka makapagsalita. Malakas ang loob mo kasi, kasi dami account ang gamit mo. Yan ang hirap sa'yo. Diba? Malalakas ang loob nyo kasi dami account ang gamit nyo. Ako, kahit saan ako magpunta, dala ko bayag ko. Gusto mo, i-meet mo ko eh. Pwede tayo magpambuno eh. Di ba? Ako, kahit saan ako magpunta, dala ko bayag ko. Kung ano ako sa vlog, ganun din ako sa personal. Kayo, hindi kayo makaharap ng normal eh, di ba? Ang ginagawa nyo, keyboard. Magaling kayo sa keyboard. Magaling kayo mag-type ng message. Pero sa personal, wala kayong bayag. Wala. Big man dala bayag. Di ba? Gusto mo, pahiram ko pa sa'yo. Okay. Alisin natin to kasi request natin kay Airsoft, lagyan siya ng scope. Okay. Hindi kasi pwede nandito to kasi istorbo. Pero ipapasama ko to kasi part to ng unit mo. Halimbawa lang, may iba ka pang unit, pwede mo tong i-transfer doon, balik mo lang to. Okay? Ngayon, kumbaga, pwede naman eh. Pwedeng ilipat, pwedeng ibalik, pwedeng i-down muna sa isang unit mo, gano'n, no? Depende, no? Okay, so this is the EOTech. EOTech holographic scope. Okay, meron siyang day mode, meron siyang night mode, color green and color red light. Hindi na kasi uso ngayon yung red dot, yung tuldok lang. Ang uso ngayon yung holographic, yung buo. Yung buo, nakikita mo. Okay? Ngayon, i-mount lang natin sa ibabaw. Then, sara natin. Gamit akong screwdriver kasi para yan, para medyo mahigpit yan, okay? So, ganda na ng unit Okay, mga ka-airsoft, no? Meron kayong nakikitang CQB na tinatawag. Well, this unit doesn't belong into a CQB. Kung tawagin namin is micro CQB. Okay? Kasi mas maliit siya dun sa regular size ng isang CQB na unit. Kung tawagin to, micro CQB. Mas maliit siya. Nasa mga CQB rito. Katulad dito. Ito. Low necks. Kuha tayo low necks.
My favorite. Okay, no? Lonex. This is a Lonex. Ayan, ha? Kung makikita nyo, ayan ang difference niya in terms of haba. O, ayan, ha? This is a CQB. Okay? Yan, ha? CQB. Well, this unit, ito, ha, is a micro CQB. Mas maliit pa siya dun sa CQB. Kita nyo? Yan, mas maliit, di ba? Mas maliit siya let's say, ang pagsukat kasi mga ka-airsoft baka kasi akala nyo kasama yung flash rider. Itong muzzle. Hindi kasama to, ha? Hindi kasama. Ang pagsukat, itong body. No, itong rail. Okay? Ngayon, mas malaki siya ng 4 inches. CQB to. Mas malaki siya ng 4 inches. Okay? Hindi kasi kita yan, ha? Yan, ha? Yan. Mas malaki siya ng 4 inches, ha? Ngayon, ito ang CQB. Meron bukod dito sa micro CQB, meron pa rin tayong another micro. Papakita ko lang kayo. Ayan, parang ganyan, ayan, Yan, tingnan nyo, ha. Pagpapantay natin. Ayan. Yan siya, kita nyo? Ang basihan, hindi yung haba nito. Paano kung nilagyan mo ito ng suppressor na mahaba? CQB na ba yun? Hindi pa rin. Micro CQB pa rin siya. Papasok pa rin siya sa micro CQB. Not unless na nag-inner barrel ka na. Okay? Kasi ang ito, yan hanggang dyan kahaba yan. Pero ang inner barrel niyan, maniwala ka sa hindi, hanggang dito lang. Kung hanggang saan lang to. No? Kaya, micro CQB yan. Yan ang haba niya. Okay? Yan. Katulad dito, makikita nyo, mas may haba lang siya ng almost half inch. Half inch lang yung pinag-iba. Okay? Yan. Micro CQB. Sarap, Masasarap ang mga micro CQB kasi bakit? Napakadaling i-maneuver. Diba? Madali siyang i-maneuver. Kaya, click na click ang micro CQB, especially saan? Sa mga masisikip na lugar. Sa mga, sa mga venue na limited ang galawan. Sa mga venue na may mga pintuan. Kasi, paano mo i-maneuver yung mahaba kung papasok ka sa pinto? Di ba? O siya magkakanda, tama yun. Magkakantug-untog yun. Di ba? Kaya, ang bawat unit nakadepende sa paggagamitan mo at sa pangangailangan mo. Kung yung venue na paglalaruan mo is jungle, puno, ang luwang-luwang, huwag kang magma-micro CQB. Ang gagamitin mo ron, it's either CQB or the long barrel, mga mahaba. Okay? Mahihirapan ang micro CQB sa malalaking field. Okay? Mahihirapan naman ang mga long barrel sa maliliit na venue. Yan. Okay? Okay na, ayan. Enough of that, Sana natutunan nyo, okay? Ngayon, itong unit na to is battery operated. Okay, battery operated, ibig sabihin, nilalagyan siya ng battery na rechargeable para magamit mo. Ngayon, kung wala kang battery, madali lang. Anong gagawin mo? I-charge mo lang siya. Para lang siyang cellphone na low-bat, i-charge mo. Okay? Pero sa rifle natin, ayaw kasi ng battery na madedrain. Hindi mo pwedeng ilobat ng husto yung rifle natin, yung battery ng rifle natin. Ano bang mangyayari pag na-drain? Bumababa, humihina yung lifespan ng bawat battery. Okay? Sir, pag sniper ka sa jungle, pwede ba pistol kabitan ng scope? Hindi ko alam ang rules regarding that. Pero pag sniper ka, it is very important na meron kang sidearm. Okay? Kasi not all of the time magagamit mo yung sniper mo. What if nilikuran ka na? Lumapit na sa'yo. Okay? Nakita ka. Di ba? Binanatan ka ng malapitan.
hindi mo magagamit ang sniper mo. You need to have a sidearm. Okay? Boss, ano requirements para makakuha ng airsoft if COD sana, idol? Siyempre, number 1 requirements, dapat meron kang pera pambili. Number 2, mag-PM ka, doon ka makipag tanong para malaman mo yung buong detalye kung ano yung mga i-require sa'yo. Okay? Boss, ito. Gandang gabi, Master, sabi ni Michael Rowan. Okay, no? Ninyo, Unarse, isa pa, ibablock kita. Okay? Pina-flood mo ko. Isa pa ha? Ninyo, Onarse, isa pa, block ka na. Sir, ano magandang sidearm? Sir, sa Jungle War. Sir Reggie Marquisa, sabi ko naman sa'yo, yung maganda, depende sa pangangailangan mo. Okay? Depende sa kakayanan mo. Yung maganda sa akin, hindi maganda para sa'yo, malamang. Magkaiba tayo ng level ng paglalaro. Okay? Pag-graduate na ako baka pasimula ka pa lang o kalagitnaan ka pa lang. 20 years na ako nag-airsoft Graduate na ako dun sa magaganda. Ang gusto ko, yung reliable. Graduate na ako dun sa mabibigat. Ang gusto ko, yung lightweight. Okay? Graduate na ako dun sa gwapo. Ang gusto ko, performance. Kumbaga magkaiba na tayo, sir. Huwag mo akong tanungin na maganda. Okay? Kasi yung maganda sa akin, malamang hindi maganda para sa'yo. Okay? Ayan na, yun lang diretso sagot yan, boss. Para sa taong diretso ng diretso magsalita. Walang halong bola yan. Okay? Kung iba yung pinagtanungan mo dyan, yung mga taong negosyante, ano yung maganda? Ibibigay niya sa'yo yung pinakamahal. Kung mo ba pinakamahal, pinakamaganda? Diba? Pero yun ang ibibigay nila sa'yo kasi kikita sila. Diba? Pero dito sa Big Man, wala akong pakialam kung may pambili ka or wala. Ang gusto ko, yung mabibili mo, yung makukuha mong pistol or rifle, fit dun sa pangangailangan mo. Okay? Yan. At tulad kanina, meron tayong client. Meron tayong client. Ang gusto niya, is the John Wick. Okay, no? Pero, bakit ko sinabing wag ka na mag-John Wick? Ito ang bilin mo. Mas mura. Bakit ko sinabi yun? Kasi, base sa kwento niya, di ba? Base sa kwento niya, yun yung pinaka-fit na item base doon sa pangangailangan niya. Okay? Kung tutusin, pwedeng budulin, di ba? Tulad ng ginagawa ng iba. Pwedeng, ito na lang, mas maganda to, mas mahal. Di ba? Pwede yun Pero bakit di ko ginagawa yun? Kasi, gusto ko, bawat ka-airsoft na lalabas sa Big Man Cave, dito sa shop, masaya dun sa nabili niya. Di ba? Hindi ako tulad ng iba na, ano ba yung magandang airsoft, bibigay sa'yo yung pinakamahal. Kasi, dun mas merong kita. Diba? Hindi ako ganon. Na ayan, alam yan ng bawat ka-airsoft namin. Alam na yan ng bawat Big Man VIP. No? Na hindi sila ino-operan ng mga pinakamahal dito. Hindi sila binibigyan ng mga pinakamahal dito kasi hindi sila pinagkakakitaan dito. Tandaan nyo yan. Okay. So, this is battery operated. Learn how to manage your battery. Learn how to manage your firing habit para maging masaya ka sa unit mo. Ang battery lifespan is 2 years. After 2 years, ang battery nababawasan na yung life, dumadali ng malobat. Okay? Ngayon, ang battery, charge mo lang ng 2 hours. After 2 hours of charging, kung napuno, good. Kung hindi siya napuno, bunutin mo muna, pagpahingain mo, i-resume mo na lang yung charging after mga 10 minutes or 15 minutes na napahinga na yung battery and charger. Para ginagawa natin yon
para wag siyang mag-init. Ayaw ng battery yung nag-iinit. Ayaw rin niya yung na-overcharge, ayaw din niya yung nade-drain. Kaya, learn how to manage your battery para tumagal siya at hindi ka palit ng palit. Okay? Ngayon, this Micro CQB is fully adjustable on bat. Depende. Okay? Pero ako, lagi kong tinuturo, learn, pag-aralan nyo to. Yung nakafocus ka sa mismong scope. Wag yung iba kasi ganito, ang gagawin niya, no? Ganito, malalaman mo kagad kung newbie. Extend to, pinakamahaba. Ha! Tapos nakasilip sa scope, ganyan. Nakasilip sa, ayan, ang layo, ayan, nakaganyan, no? Yan. Imaginein mo, hinabaan mo to, tapos ang layo mo. Ngayon, ang tendency, kung malayo ka, konting galaw mo, konting ngalay ng kamay mo, kasi nakahangkay. Ayan, no? Kilikili mo, nakabukas, oo. O, di ba? Konting galaw mo, konting ngalay ng kamay mo, wala ka sa focus. Effective ka ba nun? Hindi. O, wag mong i-fully extend. O, lapit mo yung mata mo sa scope. O, lapit mo. Tingnan mo? Tingnan mo, kilikili ko. Nakahang ba? Hindi. Naka-close yan. O, pero kung ilalayo mo, nakahang. Konti lang, ngawit ka na. Diba? Pero kung lulusob ka, ganda, assault ka, tumatangki ka, lulusob ka. Lulusob ka ba nakaganyan? Lulusob ka nakaganyan? Ang pangit, di ba? Lulusob ka, tumatangki ka, ganyan. Di ba? Ganon. Okay? Yun lang, no? Huwag niyo ipapuli extend to. Kasi nagmumukha kayong nagmumukha talaga kayong newbie, no? Pangit. Hindi maganda. Hindi niyo natututunan yung tama. Okay? Then, fully adjustable. Depende sa'yo. Kung matigas ang ulo mo, di gawin mo yun. Ngayon, para malagyan natin ng battery, instead of pressing, hatak. Okay. Tabi muna natin. So, ito yung plug. Kung saan nyo ilalagay yung battery. Okay, so, kung saan battery? So, battery, lipoly, pasok lang natin sa bat tube. Then, kabit natin yung plug. Hindi kayo magkakamali rito mga ka-airsoft kasi hindi siya papasok kung hindi sakto yung polarity. Okay? Kung di negative, positive. Then, balik mo lang yung bat. Ganun rin, kung paano mo inalis, ganun mo rin siya ibabalik. Okay, ayan, no? Okay. Firing! Rapid! Single! Okay. Ngayon, dako tayo sa magazine. So, this is the magazine. Maximum of 300 rounds ang bawat magazine. 300 ang malalaman, 300 ang pwedeng ilaman. Okay, 300 ang pwede mong iputok. One full charge of the battery is good for 10 magazine. Ganun kadami. But it doesn't mean na kailangan 10 magazine muna ang ubusin mo bago ka mag-charge. Sabi ko kanina, ang battery ayaw nang nade-drain. Ibig sabihin, pag nakasampu ka ng magazine sa battery mo, pa-drain na yon, masisira na. Okay? Mababawasan na yung lifespan, mababawasan na yung power ng battery mo. Okay? Siguro, 5 to 6 magazine, charge ka na. Well, in fact, madami na yon. 5 300 rounds or 6 na 300 rounds. Ang dami na nun, di ba? Okay, mga ka-airsoft, buksan mo lang to. Okay, diyan mo ibubuhos yung battery. Ay, yung bala, sorry. Battery tuloy. Ayan, buhos mo lang hanggang maka 300 ka. Tapos, pag napuno, sara mo. After mong isara, merong gear sa ilalim yan, kung tawagin niyang kamot, kinakamot. Pag nakamot mo na, pasok mo sa unit, then kamot ulit.
Okay. Then, firing. Asan si Shane? Pa-video. Ganda ng setup, no? Ganda ng setup. Actually, mas maganda pala to. Bakit? Kasi ito yung magazine. Yan. Yan. Diba? Ayan. Just imagine ganyan siya, diba? Ganda, diba? Yan. Ito lang ginamit ko kasi ayaw ko magkagasgas yung magazine siya. Kasi the mirror pack na ito, ipasok mo dyan. Siyempre, magkakaroon ng scratches. Hayaan natin yung ka-airsoft natin ang unang gumasgas sa magazine niya. Okay. Mas maganda to pag ano, sa bagay, maliit naman siya kahit wag na nga palang ilagyan ng sling. Kahit wala ng sling to. Kailangan ko mga 10 seconds lang. Kumbaga, pasok mo lang yung ano mo na kagad, di ba? Pang bigyan mo ako 960 na patayo. Na 4K. Tapos naka-focus na yan, ha. Sakto na lang ako sa box. Okay. Ngayon, mga ka-airsoft, firing tayo, no? Okay, the import tank marine. Firing. Single. Rapid. Single. Rapid. Single. Okay. Napakaganda mga ka-airsoft. Napakaganda ng performance niya, no? Naka-stage 1 upgrade to. I think FPS is more than 450. Okay? Kasi normal to 400 FPS lang eh. So in stage 1 natin, nasa 450 to. Bakit mababa, Big Man? Para mababa kumpara mo sa iba. Ibalato nyo na sa kanya yung ganong FPS kasi sa iksi niya, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang barrel, mas mahaba, mas mataas ang FPS. Mas maiksi, mas mababa ang FPS, mas aggressive yung barrel. Okay? Yun lang masasabi ko. So far, masarap siyang dumiin. Kaya lang, syempre, itong ganitong unit is binabagayan ng gagamit, no? At halimbawa, ang gagamit mga seniors, okay na okay to. Kung maliit yung venue, okay na okay to, no? Pero kung sabi ko nga, kung jungle ang venue mo, mabibitin to. Mabibitin. Kailangan mo yung mas mahaba, yung mas malakas. Okay? Ngayon, every after the game, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Hindi alam to ng iba at hindi tinuturo to ng iba. Alam ko sa Big Man nyo lang naririnig to. At kung tinuturo na to ng iba, malamang ginaya na siya ng iba. Diba? Okay, no? Every after the game, you need to remove the magazine. Yung mga taong nagpapatulog ng magazine doon sa unit, nagpapatulog ng bala, naiistakan ng bala yung inner barrel and half a rubber, yun yung mga taong hindi tinuruan. Or kung tinuruan man, sila yung mga taong matigas ang bungo, matigas ang ulo. Okay? Ngayon, clear the chamber. Yun. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Ito, dito nyo lang malalaman to. Paano yun, Big Man? Ilalagay mo siya sa rapid fire, pre-press mo ng 1 seconds, 4 to 5 shots. Then, single fire. Yun, then safe. Okay? Yun yung pinaka-simplest way para makapagre-rest ka ng spring. Sa tulad ko na everyday hawak ko airsoft, sa tulad ko na pro, sa tulad ko na marunong na sa pag-o-observe, sa tunog, alam ko yung tunog ng naka-rest at alam ko yung hindi pa. No? Pero ikaw na, dahil bago ka pa lang, yung tinuturo ko, yun yung pinaka-simplest way. Kasi sa ngayon, kung ituturo ko sa iyo yung tunog, kahit magdamag tayo, yung tunog na sinasabi ko, hindi mo ma-identify kung ano doon. Okay? Kaya makinig lang kayo mga ka-airsoft para hindi kayo mapahamak. Tandaan nyo, itong ginagawa ko na to, wala ako napapala rito, hindi naka-monetize to. Okay? Hindi ako nag-earn ng pera dito.
Hindi ako nag-earn ng pera rito sa vlog na to, pero ginagawa ko to para makatulong sa inyo, para ma-educate kayo. Okay? Ngayon, kung papakinggan nyo, hindi maganda, pero kung ibabas nyo, problema nyo na yun. Diba? Marami tayong basher, baka gusto mong dumagdag, dagdag ka na. Pero baka gusto mong bawasan yung mga basher natin, no? Mas maganda bumawas ka para mas makasama pa kita na makatulong sa ating mga ka-airsoft. Okay? Mga ka-airsoft, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.